sa ulo ng mga nagbabagang balita. Paglilinis at pagpipintura sa loob ng Baguio City Public Market, puspusan na ilang araw bago ang undas. Presyo ng bulaklak sa Bahong La Trinidad, Benguet tumaas na ilang araw bago ang undas. Ilang motorista nagpakarga na bago ipatupad ang halos 2 pisong taas presyo sa produktong petrolyo. Security guard nanunog at nag-amok di umano sa Itogon, Benguet. 2 patay, 1 sugatan. At culinary at tourism skills ng mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa Pangasinan, ibinida sa kauna-unahang DAYAW 2025. Ang iniwan nitong pinsala ng pagpupok sa aking kinatatayuan at pagpupok ang ilangan. Ginagamit sa pagpilinas. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at maiinit na mga balita. Nagdagsaan na mga residente sa Baguio City Public Cemetery ilang araw bago ang undas. Ito'y dahil hanggang sa ika-29 na lamang ng Oktubre, papayagan ang paglilinis at pagpipintura sa mga puntod. Magbabalita Ron Maranan. 5 taon na ang nakakaraan matapos pumanaw ang asawa ni Mercedita. At ilang araw bago ang undas, minabuti na niyang bumisita at maglinis ng puntod bago pa man ang dagsa ng mga tao sa bisperas ng undas. Marami ng taon yan. Mahirap na magpagsiksikan. Ito, may mga time pa kami, may oras pa kaming mag-linis-linis, ganoon. Hala-hala sa kanya na kasama namin siya nung nabubuhay pa siya, ganoon. Na kahit na wala na siya dito sa mundong ibabaw, hala-hala pa rin namin siya, na hindi namin siya nakakalimutan. Ang pamilya Candelario naman, alas 8 pa lang na umaga, abala na sa paglilinis ng puntod ng kanilang mga namayapang kamag-anak. Ngayon lang daw sila nagkaroon ng oras dahil day off nila sa kani-kanilang mga trabaho. Yung umaga pa lang, Sir Juan, handa na kaming maglinis habang may time. Kasi pag na ng before November 1st, na sarado na ito. Kailangan nasa 29 yata, 30, magsasara na. Kaya ngayon, may time kami. Kailangan maglinis, lahat na ng mga kamag-anak habang may time ka na. Kailangan na mabilisan, tsaka Kasi kung minsan umaambon, umuulan. Anila, mas mainam na raw ito kaysa sa mismong undas. Yung ibang kamag-anak, bibisita pa naman. Kami ngayon kasi ngayon lang ang free time. Kasi day off niya ngayon. Kaya talagang nagpunta na rin kami. Tsaka wala pang gaanong tao. Kasi pag pag nagpunta ka na antimanong na ng patay, pyesa ng patay, wala na. Wala nang hindi ka na makagalaw masyado. Siyempre sa dami ng tao na bumibisita. Ang iba pang bumibisita, puspusan na ang paglilinis at pagpipintura. Ito'y dahil hanggang sa ika-29 na lang ng Oktubre, papayagan ng pamahalang lungsod ang pagdadala ng mga cleaning tools at magpintura sa loob ng Baguio City Public Cemetery. Maghahabol ng hanggang 29 kasi yung iba nasa Maynila pa nakatira, akit dito sa yung iba taga-ibang lugar. Maglilinis hanggang 29. Hindi naman pinapayagan ang pagpapasok ng mga sasakyan sa sementeryo tuwing umaga hanggang tanghali para sa mga maglilinis o bibisita simula October 27 hanggang October 29. Yung 8 to 12, bawal pumasok yung sasakyan kasi hihintayin na matapos yung libing tapos yung magkokolekta ng mga garbage para maiwasan
nagkakabuhol-buhol yung traffic dito sa loob ng cemetery. Kasi pag nagpasok na simula ng umaga, dire-diretso na. Kaya katulad niya, ang dami pa rin hanggang ngayon. Ipinagbabawal naman sa loob ng sementeryo ang pagdadala ng alak, loudspeaker, baraha, sigarilyo at mga matatalim na bagay at mga pintura pagsapit ng October 30. Hindi rin maaaring dalhin ang mga alagang hayop para masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng lahat. Bukas ang Baguio City Public Cemetery mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi simula October 30 hanggang November 2. Ron Maranan, RNG News. Habang papalapit na ang undas, nagtaas na ng presyo ang mga magsasaka ng bulaklak sa La Trinidad, Benguet. Ito'y sa pag-asang makakabawi sila mula sa mga nagdaang bagyo. Magbabalita Angel Arquero. Mula Cabanatuan, Nueva Ecija, bumiyahe pa ang pamilya ni Nanay Julita ng halos 5 oras makapunta lang sa Bahong La Trinidad. Kanyang sadya, pumakyaw ng mga bulaklak na ibebenta sa darating na undas. Ang rados kasi dito is 150 lang. Pag sa amin, sa Nueva Ecija, aabot ng 300. Sa ngayon, medyo mataas kasi nga mataas din yung kuha namin. Kaya, siyempre may kaunting kami. Isa lamang si Nanay Julita sa mga dumagsa at nagsiakyatang mga negosyante para mag-angkat ng bulaklak mula sa Rose Capital of the Philippines para pumakyaw ng bulaklak. Ayon sa magsasakang si Grace, pangatlo na raw si Nanay Julita sa mga pumakyaw ng kanilang pananim na bulaklak. Laking tuwa din niya, lalo pat ngayon lang sila makakabawi mula sa magkakasunod na bagyo. Tisupply ti sabong tayo tata enough for the demand. Nagado ti supply. Ngayon lang kasi 28 pa lang ngayon. Bukas makikita natin kung marami pa o paubos na rin. Nakakabangon at magaganda pa rin yung mga flowers natin. During that bagyo, mas tumaas kasi kumonti ang harvest. Kahapon nga lang October 27, nagtaas na ng presyo ang ilang magsasaka sa La Trinidad ng kanilang mga pananim na bulaklak. Ang rados na dating 100 hanggang 120 pesos kada bundle, pumalo na sa 150 hanggang 180 pesos. Ang anthurium na dating 400 hanggang 500 pesos kada bundle, umabot na rin sa 600 hanggang 650 pesos. Nasa 30 pesos lang ang itinaas ng aster at naglalaro na ito sa 100 hanggang 150 pesos. Pumalo na rin sa 400 hanggang 500 pesos ang presyo ng rosas na dating 250 hanggang 400 pesos ang kada bundle depende sa laki. Wala namang paggalaw sa presyo ng Malaysian mums at nakapako pa rin ito sa 200 hanggang 250 pesos. At least ma-fill upan na amin nga mundo. Makabawi mati farmers payment o reno at least medyo nababangam at least apan. Kasi naman pag mataas baka mabutang matlang dagiti bumatang. So nga at least may medyo kalang ti presyo tapno apan ti amin nga sabong. Pero ayon sa ilang magsasaka, posible pang tumaas ang presyo ilang araw bago ang undas. Angel Arquero, RNG News. Bago pa man tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo, nagpakarga na ang ilang mga motorista. Ngayong linggo kasi papatupad ang 2 pisong dagdag singil. Ang ilang motorista, didiskarte na lamang para makabawi. Magbabalita Ron Maranan. Kada araw, madalas umaabot sa 20 booking ang natatanggap ng food delivery rider na si Riddle. Umaga pa lang, tumatanggap na ito ng booking para kumita ng malaki. Pero ang kanyang kita, matatapyasan na naman. Ito'y sa pagpapatupad ng mga kumpanya ng langis ng halos 2 pisong taas presyo ngayong linggo. Mag-uwi ka ng na 1,000, siguro mga 800 na lang, gano'n. Malaking epekto talaga ang pagtaas ng gasolina. Kahit 2 pesos lang yan, pero per liter yun, di ba? 2 pesos. Kaya malaki rin yung epekto niyan, yung pagtaas ng gasolina. Kaya bago umuwi, nagpakarga na siya bago pa man tumaas ang presyo kinabukasan. Duplikado na lang talaga. Kung kailangan magmadaling araw bumiyahe, gagawin para makabawi sa pagtaas ng gasolina. Maliban kay Riddle, nagpakarga na rin si Eric bago ipatupad ang taas presyo. Sa konti lang sir na yun, mga 500, 600, gano'n lang. Ang nauuwi lang natin, sir. Pupunta lahat sa gas. Hindi na sir, yung crudo ko, magkano na? Nasa 1,000 plus na.
Ngayong araw, October 28, ipinatupad na ang dagdag presyo sa mga produkto ng petrolyo. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 2 piso ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Piso at 20 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina, habang piso at 70 sentimo naman sa kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, nag-ugat ang taas presyo sa pagpataw ng panibagong sanctions ng Estados Unidos sa 2 pinakamalaking kumpanya ng langis sa Russia. Paraan daw ito ng Estados Unidos para mahikayat ang Russia na makipag-usap para sa peace deal sa nagpapatuloy na gyera nito sa bansang Ukraine. Dahil sa nasabing paghihigpit, tumaas ang demand at presyo ng langis mula sa mga bansang miyembro ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Ron Maranan, RNG News. Alas 11 ng umaga kanina October 28, natagpuan na ng mga otoridad ang isa sa 2 nawawalang kasamahan ng mga nasangkot sa aksidente sa Bontoc Mountain Province. Ang follow-up sa report. Buong araw na nagsagawa ng search and retrieval operation kahapon October 27 ng mga otoridad sa mga sakay ng nahulog na truck sa Chico River sa Tukokan, Bontoc Mountain Province. 3 sa mga sakay nito agad natagpuan maliban sa 2 pang sakay. Kilala nyo? Siya? Taga ano kayo? Taga? Kadwayo? Taga Pangasinan nata, ma'am. Ang search and retrieval operation nagpatuloy hanggang gabi pero bigo nilang mahanap ang 2 pa. Bilang bahagi ng paniniwala ng mga taga Mountain Province, nagsagawa ang IPMR ng munisipyo at ng barangay Tukokan ng isang ritual sa pinangyarihan ng insidente kaninang umaga. Ito ay isang dasal na humihingi ng patnubay at gabay ng may kapal para sa agarang pagkakahanap ng mga biktima. At kaninang alas 11 ng umaga, nahanap na ng mga otoridad ang isa sa mga nawawalang biktima. Kinilala itong si Carlo Ancheta pero patay na ito nang matagpuan ng mga otoridad. Natagpuan ito sa lugar kung saan nahulog ang kanilang sinasakyang truck sa lalim na halos 2 metro. Nasa site po siya, nasa ground po, sa may tubig. Lumalim na talaga siya, sir, no? Yes, ma'am. Sa ngayon, pinaghahanap na lang ang isa pang sakay ng truck na si Edmond Romeo. Nakipag-usap ng pamahalang bayan ng Bontoc sa mga kalapit na bayan para sa mas mabilis na pagkakahanap sa biktima. Going pa po yung isa. We coordinated with the nearby provinces, no? Also with the barangays of Tukokan and Sadanga. Vanessa Bugtong, RNG News. Susunod, security guard nanunog at nag-amok di umano sa Itogon, Benguet. 2 patay, 1 sugatan. Yan at iba pang balita, abangan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Limang bisita. Bakuna na
Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Apat na pamilyang nawalan ng tirahan sa Itogon, Benguet matapos masunog ang kanilang tinitirhang bunkhouse. Ang suspect isang security guard na nag-amok at nanunog. Narito ang report. Ref at mahalagang kagamitan na lamang ang naisalba ng 65 anyos na si Tatay Herius. Ang kanilang tinitirhan kasing bunkhouse sa Atok Mine Sitio Asay sa barangay Gumatdang, Itogon, Benguet, natupok matapos sumiklab ang isang sunog pasado alas 8 ng gabi. Kagabi, October 28. Tumawid na. Pasawag lang dito sa mekan. May mga ano pa doon dyan. May mga bomba dyan sa kabila. Isa lang yung hus na gumagana eh. Nung tinignan ko dun sa security office, may apoy na ganito. Doon lang, siyempre, uy, iba na ito. Sunog na ito. So, nararamdaman ko. Sinabi ko sa mga kasama kong dyan, tenants na nag-uupa, labas nyo na lang mga gamit ni nasusunog na itong bangos natin, sabi ko. Ayon sa barangay, nagsimula umano ang sunog nang magkaroon ng pagtatalo ang isang security guard sa mga kapwa nito security guard na nagtatrabaho sa kumpanya. Dahil dito, sinunog di umano ng security guard ang bunkhouse at pumunta pa ito sa ilan pang pasilidad ng Atok Mines. Pagkagaling dito, sinunog itong isa pang main office ng minahan. At saka nang nakita na pumunta na naman sa may staff house ng mga ng mga dyan. At saka sinunog na naman yung isang building doon. Nag-amok pa raw ang suspect at pinukpok niya sa ulo ang kasamahan nitong security guard gamit ang service-issued firearm at binaril pa nito ang isa pa niyang kasamahang security guard na nasawi kinalaunan. Siya lang kasi isang tao rin gumawa. Kasi yun ang parang nag-trigger kasi yung sila rin mga security guard ng company. Sila rin ang dito. Yung kasama nila, yung pinatay din, yung kasama nilang security rin. Kaya yung sabi nila nung yung tatlo tumakbo. Umalis siyempre meron ng commotion na tumakbo yung dalawa, yung isa yun yung pinalo ng bat ng baril. Yun yung nasa ospital. Na hindi mi akalain na ganun pala, kaya hindi ko pinansin. Nung lumabas ako, nakita ko yung security, yung OSC na parang nagsisilpon lang sa loob. Nag-iisa naman. Pero nung bumalik ako sa kampo ko, sa loob, biglang pumasok yung kasama niyang gwardiya na pinukpok ng ulo dito sa yung bat ng shotgun. Rumisponde naman agad sa insidente ang mga pulis at bombero. Pagkatapos mapula ang sunog, hinanap ng mga pulis ang nag-amok na security guard. Kaninang umaga, isang sunog na bangkay ang kanilang nahanap sa nasunog na staff house ng Atok Mines. Hindi pa matukoy kung ito ang labi ng pinaghanap na suspect habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad.
Hindi na muna nagbigay ng detalye at nagpaunlak ng panayam ang mga otoridad habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Sa kabuuan, naabot sa 4 na pamilya ang nawalan ng tirahan habang inaalam pa ang kabuang danyos ng sunog. Vanessa Bugtong, RNG News. Arestado naman ang isang high-value target sa probinsya ng Ilocos Norte sa isinagawang buy-bust operation. Sa Ilocos Sur naman, sinunog ang higit 5,000 pisong plantasyon ng marihuana na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso. Magbabalita Angel Arquero. Hindi na nakapalagpas si alias Darwin na residente ng Batak, Ilocos Norte matapos arestuhin ng PDEA Region 1 at Ilocos Norte PNP kahapon October 27. Ito'y sa isinagawang buy-bust operation pasado alas 5 ng hapon kahapon. Nasamsam kay alias Darwin ang 6 na pakete ng pinaghihinalaang shabu na may bigat na higit 1 gramo na nagkakahalaga ng higit 7,000 piso. Bukod sa ilegal na droga, nakumpiska rin ng isang bag, lighter at tricycle. Nasa kustudiya na ng Batak Municipal Police Station ang suspect na maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nadiskubre naman noong Sabado, October 25 sa Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur ang higit 4,000 ektarya ng tanim na marijuana. Mula ito sa 8 plantation sites sa lugar kung saan sinunog ang higit 22,000 fully grown marijuana at higit 4,000 punla ng marijuana. Nagkakahalaga yan ng higit 4 na milyong piso. Ito na ang ika-4 na eradication operation ng PDEA Region 1 kasamang Ilocos Sur PNP sa lugar ngayong linggo. Wala namang nahuling cultivator. Angel Arquero, RNG News. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng Vice Mayor ng San Isidro, Isabela, matapos siyang kuyugin ng mga residente. Ang gulo nagsimula umano ng magpaputok ng baril ang vice-alkalde. Magbabalita Cesar Galasi. Nauwi sa bugbugan ang simple sanang inuman sa Barangay Quezon, San Isidro, Isabela. Ang vice-alkalde kasi ng bayan na si Artemio Tumamaw Jr. na dumayo lang sa lugar para makipag-inuman, binugbog matapos itong magpaputok ng baril. Nangyari ito noong alas 12:30 ng madaling araw noong Huwebes, October 23. Binugbog siya ng mag-amang kanyang nakainuman na may edad 49 anyos at 22 anyos. Nadamay din sa gulo ang isa pa nilang kasama sa inuman na SK Chairman ng Barangay Quezon, San Isidro, Isabela. Nagkaroon ng commotion. So kinuha po ni Vice po yung baril po niya at sa di malaman ng kadasilanan ay nagpaputok po siya ng kanyang baril. So nung nakita po nung anak po nung victim, kasi actually 2 po ang victims po dito, sir, yung mag-ama po. Nung nakita po nung victim po na anak po, sir, ay pilit pong kinukuha sa kanya yung baril po, sir. At inaawat nga po siya sa pagpapaputok. And nung ma-corner po siya, at yun nga po sa pagpupumiglas po ni Vice Mayor po ay naihampas po niya, naipalo po yung baril sa dibdib po nung tatay po ng victim. And doon nga po natumba po yung tatay po. At doon na nga po inumpisahan na kinuyog po si Vice Mayor. Habang kinukuyog ay naagaw umano ng SK Chairman ang baril ng Vice Mayor. Kaagad namang humingi ng tulong ang mga residente sa mga pulis na umawat sa gulo. Isinugod naman sa pagamutan ng Vice Mayor na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Inoobserbahan pa rin ang lagay ng vice-alkalde. Nasa maayos namang kalagayan ang 2 biktima. Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na lasing ang vice-mayor at mga biktima pero hindi pa matukoy kung bakit nagpaputok ng baril ang Vice Mayor. Na-recover naman sa lugar ang isang basyo ng bala mula sa caliber 40 pistola. Napag-alaman din po natin na itong baril na ito ay nag-expire na po ang kanyang registration. Though si Vice po ay meron po siyang updated na lisensya po. Yung sa part po ng victims po, sir, nakapag-file na po kami ng
kaukulang kaso laban po kay Vice Mayor. And hindi pa po kasi namin nakuhanan noon si Vice Mayor ng kanyang salaysay dahil medyo malubha din po yung kanyang tama sa ulo. Kasong discharge of firearm ang isinampa laban sa BC Alcalde. Cesar Galasi, RNG News. Kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa ICC umuusad na. Pag-uwi nito sa Pilipinas, imposible na nga ba? Sasagutin niya ni Attorney Edgar M. Avila sa Ikaw at ang Batas. Sa international law naman, ang International Criminal Court has rejected the challenge by former President Duterte na walang jurisdiction ang ICC to prosecute and hold him for trial for crimes against humanity on the ground that the Philippines has withdrawn from the Rome Statute in 2018. At dahil nag-withdraw tayo, wala nang authority ang ICC over his person and over the subject matter. Isa na namang legal remedy ng team ni Duterte to prevent an actual trial from taking place. And the question now is, will he stand trial? Is there any obstacle for the trial to proceed in The Hague? Noong October 23 lang linabas, yung ICC Pre-Trial Chamber unanimously dismissed the petition, yung legal challenge ni Pangulong Duterte. At ang sabi nila, although the Philippines has withdrawn its membership to the ICC sometime in February 2018, the crimes have been committed prior to the withdrawal at habang member pa rin tayo ng ICC. And because of this, yung Rome Statute will have to apply to former President Duterte because the offenses were committed during the time when he was mayor of Davao City and continued up to the time na he became President of the Philippines. Sinasabi nila na yung Rome Statute, yung company President Duterte, Article 12, Paragraph 2 of the statute requires a state to be a party at the time that the court exercises its jurisdiction. Ang sinasabi nila, hindi pa nagsimula ang trial, so wala pang jurisdiction. Pero ang sabi ng ICC, nagsimula yung jurisdiction ng ICC when they started investigating. No? When they started investigating even prior to 2018. And of course, sinasabi nila na you have to balance yung withdrawal at saka yung accountability. At sabi nila, hindi pwedeng gamitin ang defense na nag-withdraw ka from the ICC to cover up or protect yourself against the crimes you have committed. Susunod, culinary at tourism skills ng mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa Pangasinan, ibinida sa kauna-unahang Dayaw 2025. Ang detalye, abangan!
bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Yung ganyan, nalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mabitong ito. Sa Healthy Habits, go na go. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozar Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozar Music, bringing music closer to your hearts. Mozar Music since 1976. Nagsimula nang dumagsang ilang turista sa Baguio City ilang araw bago ang undas. Kaya ang Baguio City Police Office pinaghahandaan na rin ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Magbabalita Charles Limon. Mula Pampanga, bumisita sa Baguio City ang pamilya ni Russell. Anya, mas mainam na raw ito bago pa man ang dagsa ng mga turista sa pagsapit ng undas. Naman po, wala naman pong hassle, ma'am. Pagdating lang po dito sa Cannon Road, medyo traffic lang po ng konti. Pero the rest, okay naman po yung biyahe naman. Pero okay lang naman, carry naman siya? Yes po, okay naman po. Ilang araw kasi bago ang undas, ramdam na ang dagsa ng mga turista sa lungsod. Isa na rito ang pamilya Rivera na galing pa mula Nueva Ecija. Sikat ito eh. talagang dito libutan. Kahit nung medyo bata-bata pa kami dito rin. Pero sa inaasahang dagsa ng mga turista at mga bibisita sa sementeryo, binabantayan na ngayon ang daloy ng trapiko papasok at palabas sa Baguio City. Isa sa mga binabantayan ng BCPO ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa Marcos Highway. May slight na pagtaas and we will be expecting na dadami itong undas na weekend na ito sa undas. Ang Cannon Road ay delikado para sa mga ibang sasakyan. Mga light vehicles lang naman ang allowed doon, saka mostly residents lang. We will be expecting na sa Marcos Highway, dyan dadaan ng marami ang volume ng sasakyan.
Kanina light to moderate pa lang ang daloy ng trapiko sa Marcos Highway at pati na rin sa Nagilian Road na dinaraanan ng mga sasakyan paakyat mula sa Ilocos Region. Kaya ngayon pa lang, handa na ang Traffic Enforcement Unit sa inasahang pagbigat ng daloy ng trapiko. Planchado na rin ang deployment nila mula October 30 hanggang November 2. Auxiliary natin tayo at sa TEU, meron pa tayong mga almost 100 na mga traffic personnel na madideploy. 120 exactly, aside from yung mga force multipliers natin from the barangay, from the NGOs, communication groups. Moderate to heavy naman ang daloy ng trapiko kanina sa Central Business District para matiyak naman ang seguridad ng mga turista. Paigtingin ng Tourist Police Unit ang kanilang pagbabantay sa mga pasyalan. Magandang araw po sa ating lahat. Kami po sa BCPO Tourist Police Unit ay muling nagpapaalala na pakingatan po lahat ng mahalagang gamit. Kasama na rin dito ang pagsawata sa mga illegal parking. Yung ibang parks po namin, tutulong po yung stasyon para magbantay kasi magpo-follow kami dito sa burnout. Ang advice pa rin natin sa ating mga motorista ay huwag pa rin nating ipilit kung wala talagang maparkingan. Otherwise talagang ang tendency is mahuhuli po tayo. Hindi pa naman dagsaan ang mga biyahero sa mga terminal ng bus at inaasahang magdadagsaan ang mga ito pagsapit ng October 30. Schwartz, Nicolimon, RNG News. Sa kauna-unahang pagkakataon, ibinida ng mga mag-aaral sa iba't ibang paaralan sa Pangasinan ang kanilang husay at galing sa Tourism Skill Exposition sa ginanap na DAYO 2025. May kwento si Valdis Maya. Culinary skills, brochure making contest at hotel services. Ilan lamang yan sa mga ibinidang talento ng mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa Pangasinan. Ito'y sa opisyal na pagsisimula ng DAYO 2025, the Pangasinan Province Tourism Skills Exposition na ginanap sa Season Auditorium sa Bayan ng Lingayen nitong October 20. Layon ng patimpalak na ito na itampok ang husay at talento ng mga kabataang Pangasinense sa larangan ng tourism and hospitality. DAYO, it is more than to express honor and praise, but a commitment, a deeper commitment in serving our community and our province. Kasama sa mga lumahok, ang 24 na paaralang miyembro ng Association of Hospitality and Tourism Trainers, Educators, and Professionals of Pangasinan Incorporated o ATEP. Ibinida sa unang araw ang iba't ibang kompetisyon gaya ng table setting, hotel lobby centerpiece display, napkin folding at cocktail mixing. Pinuri ng mga hurado ang maingat na paghahanda at disenyong ipinakita ng mga kalahok sa bawat kategorya. Ang tema ng patimpalak ay sumasalamin sa lokal na kultura ng Pangasinan. Naging makabuluhang bahagi rin ng programa ang pagpapakilala sa mga inobasyon sa larangan ng hospitality management at turismo. Bukod sa kompetisyon, naglunsad din ng mga aktibidad na layong itaas ang antas ng serbisyo sa mga establishmento sa lalawigan. Matapos ang ilang araw ng kompetisyon, tinanghal na overall grand champion ang Pangasinan State University. Ang pagdiriwang ng DAYO 2025 ay hindi lamang nagbigay parangal sa mga nanalo, kundi naglalayong hikayatin ang mas maraming kabataan na pumasok sa larangan ng turismo. Ito rin ay isang hakbang tungo sa mas malawak na pag-unlad ng industriya sa lalawigan. Ayon pa sa pamahalaang panlalawigan, ang DAYO ay sumisimbolo sa parangal, pagsisilbi at dedikasyon ng bawat Pangasinense. Ang pagdiriwang na ito ay bahagi ng patuloy na programa ng lalawigan sa pagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng turismo. Valerie Desmaya, RNG News. Kilala ang strawberry sa La Trinidad, Benguet. Pero bukod sa pulang strawberry, alam nyo ba na mayroon pang ibang kulay ang strawberry? Kung paano ating tuklasin dito sa Alam Mo Ba? Alam mo ba? Patok na patok ang strawberry picking sa La Trinidad, Benguet, lalo na tuwing Marso. Ito rin ang buwan kung saan ipinagdiriwang ang Strawberry Festival ng bayan. Kadalasan, pulang-pula ang mga strawberry na pinipitas ng mga bisita. Pero
Alam niyo ba na may isa pang uri na hindi ganon kakilala? Ito ang puting strawberry. Ang puting strawberry ay isang natural na variety ng strawberry na nagsimula sa Japan noong 1980s. Kilala ito sa pangalang Shiroi Ichigo nang ibig sabihin ay white strawberry. Katunayan, hindi talaga puti ang kulay ng strawberry na ito. Bunga ito ng isinagawang crossbreeding experiment ng mga Japanese scientists. Dahil hindi ito nagkakaroon ng pulang pigment na tinatawag na anthocyanin, nananatili ang puti o maputlang kulay ng prutas. Ito rin ang isa sa mga rason kung bakit ito mas matamis, dahil hindi naman natanggal ang sugar nito sa ripening process. Sa Japan, itinuturing itong luxury fruit. Isang pirasong white strawberry lamang, minsan ay umaabot sa mahigit $5, depende sa laki nito. May mga pag-aaral din na isinagawa tungkol sa genetic structure ng white strawberry. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Institute for Molecular Bioscience, ang white strawberry ay resulta ng natural genetic mutation na nagpapahina sa paggawa ng pigment. Pero tumataas naman ang fructose content kaya mas matamis. Mula sa Japan, kumalat ang puting strawberry sa Europe at Amerika at ngayon ay unti-unti na ring nakikilala sa Asia kabilang ang Pilipinas. Kaya kapag nag-strawberry picking ka sa La Trinidad, Benguet, subukan mo namang hanapin ang puting strawberry. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at dito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na! At iyan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Ilang araw na nga lang bago ang Pasko. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.